Magandang araw mga ka-Farmilya. Ngayon naman, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking organic pesticide. So tara, simulan na natin. Isa sa sangkap na gagamitin natin ay ang lemongrass. So kukuha tayo ng kanyang dahon. Napaka bango nito. Ito yung ayaw na ayaw ng mga insekto. So, sapat na siguro to. Nanguha na rin ako ng dahon ng oregano kasi ito ay isang magandang sangkap para sa ating organic pesticide. Dahon lang yung gagamitin natin. Kukunin lang natin yung mga dahon at tatadtarin natin or dudurugin. Kung may pang durog kayo, durugin nyo na lang. Pwedeng tadtadin. Ititira ko to kasi nanghingi lang ako, wala akong sariling tanim ng oregano. So ngayon magtatanim na ako ng sakin. Pagsasamahin ko na, tatadtarin ko rin kasi to, oregano at yung ating lemongrass. Pagkatapos nating tadtadin o gayatin, pwede nating piga-pigain para lumabas yung kanyang katas. Pag natapos na nating piga-pigain, lalagay naman natin sa tubig. Ito 5 liters na tubig lang yung aking paglalagyan. Ahayaan lang natin siyang mababad. Ako, ginagawa ko, pag nailagay ko, kinabukasan, ginagamit ko na. Pwede rin naman gamitin ninyo na pagkalagay. Pero syempre, mas nababad, mas effective. Ito, bagay na bagay ito doon sa ating mga leaf miner. Yung, ang tawag doon, yung mga puti-puti sa dahon ng ating mga halaman. Lalo-lalo na sa sili. Mga aphids, yon, naalala ko na. Makakodiko ako. Aphids. Basta sa maraming insekto, ayaw nila ng amoy nito. Pag nilagay na natin sa 5 liters of water, pwede rin naman kahit ilang litro. Tsaka wala ring bilang kung gaano kadaming dahon ang ilalagay natin. Siyempre, mas maraming dahon, mas effective. Yun. Pagkatapos, lalagyan naman natin ng dishwashing liquid. Siguro mga 10 ml lang yung nilagay ko sa 5 liters. Tapos, pagkatapos nun, lalagyan naman natin ng mantika. Itong mantika, kahit anong mantika ang gamitin natin. Ako nga, ginamit ko yung pinagpiprituhan lang sa kusina. Ang magiging purpose ng ating mantika, para matagal yung effectivity ng ating pesticide. Kasi pag walang mantika, pag na-spray mo siya at natuyo, halos kinabukasan wala na agad bisa. Samantalang kung may mantika, naglalast yung amoy niya dun sa na-sprayan mo. At saka ang gamit naman itong ating dishwashing liquid para magsama yung mantika at tubig. Kasi hindi nagsasama ang mantika at tubig. Pero kapag hinaluan mo ito ng dishwashing liquid, yun, doon sila nagkakaroon ng mixing. Naghahalo sila. Tapos yun, pag nilagay na natin, 10 ml lang din siguro yung 10 or 5 ml lang din yung ginamit kong mantika. Haluin na natin. Kita ninyo na iba na agad yung kanyang kulay.
Pag nagtagal to, mga ilang araw, mas lalo tong magandang gamitin. Kailangan din nating lahukan siya ng suka. So sa 5 liters, mga 5 ml lang din o isang dito sa kanyang takip. Kung sa mga dahon at sa dishwashing at saka sa mantika, wala tayong amount kung gaano karami pwedeng mapadami o mapaunti. Sa suka, hindi tayo pwedeng maparami. Kasi kapag marami to, pwedeng mag-cause ng pagkamatay ng ating halaman. So, kaunti lang. No? 5 ml sa 5 liters. Or 3 ml siguro. Basta wag lang mapadami. Ayaw na ayaw din kasi ng insekto ang amoy ng suka. Yun. Tapos ito na yung ilalagay natin sa pang-spray. Natapos na isang araw mula nung ating gawin ito. So kasi kahapon natin ito ginawa. So ngayon ko gagamitin. Ilalagay lang natin sa pang-spray. Nilalagyan ko ng net yung dulo ng pang-spray ko para kung sakaling may bara yung tubig, may dumi, hindi magbara yung pang-spray natin. Tsaka ito, lalagyan natin ng net bago natin isalin. Maubos ng tubig. Ganun kayang gawin ko. Yan. Yan. Hindi ko na pinuno kasi hindi ko naman nauubos. Ang inilagay ko lang ay yung magagamit ko ngayong araw na to. So yun. Pwede nang ipang spray to. So i-spray na natin sa halaman. Ito medyo infested na siya ng mga dapulak. Ng mga mapuputi. So yan yung ating i-sprayan. Tapos na naman tayo sa isa na naman nating video. Kung meron kayong natutunan, huwag nating kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Salamat!